Saan nakabatay ang katwiran dito? Opisina siya ng Vice President, halos lahat Gusto magtanong. nang gigigil lahat eh. Na magtanong lahat. Pero yung kabuuan ng budget, nandun na sa plenary debates, ayaw na kami pagtanungin. Hindi ba kayo nakakahalata niyan? Sino nag-establish? Wala nga prior determination. Oh, we talk about... Walang prior. Ibig sabihin, prior na una. Hindi mamaya. Loko-loko ko pala eh. Panigurado, marami na namang humbibilib sa inyo dito sa i-raise na point na to ni Congressman Rodante Marcoleta. Sa totoo lang, hindi naman ho si Kong Dante ang naunang nag-raise ng point na yan. Si Ma'am Sas Rugando Sasot, marami sa mga vlogger dito sa YouTube. Maging tayo dito sa PH Update, i-raise na ho natin yan. Kung itong mga congressman na to, ini-scrutinize nila ang budget ng bawat ahensya ng pamahalaan maliban sa presidente, sino ang nag-i-scrutinize ng budget nitong mga crocodile na to? Ano, sila-sila, ganon? Nagbobolahan sila, nagtatanungan sila sa budget ng House of Representatives. Kailangan hong matuldukan. Yaang tradisyon na yan. Sa lahat ng tradisyon na ginagawa ngayon sa Pilipinas, yaan ang dapat tapusin na. Meron dapat, ay sa bagay, no? Wala rin naman ho kasing makakakana sa kanila eh. Sila yung power of the purse, kung tawagin, di ba? Sila ho yung, kumbaga, pagka panahon ng budget deliberation, naku po, sa kanila kayo magpapaliwanag, ika nga. Pero ito, ang mamayang ipapaliwanag natin, naku po, itong si Congressman Valeriano, ibang klase ho talaga to. Ibang-iba ho talaga ang pagkabuild ng mama na to. At ito hong si Paduano, naku po, yan na nga ba sinasabi natin? I mean, abante pala. Pero bago natin umpisahan ang ating talakayan, napakarami ho natin pag-uusapan dito sa video na to. Kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe lang ho. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gustong sumali sa ating community, maraming salamat ho. I-click nyo na ho yung join button sa baba para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Hayun na nga mga kababayan, bago ho tayo dumako dito sa mga puntos na to ni Congressman Rodante Marcoleta. Pasadaan muna natin na mabilisan itong ating mga mayayamang congressman. Grabe, palakpakan ho natin. Nakapatek Philip, naka-Rolex, at kung ano-ano pa. Naka-Louis Vuitton pa na belt. Anak ng tao ko, belt na lang, ilu-Louis Vuitton mo pa, atras sa bante. Yun ho kasing gagabi, yung 7.4 million na relo nitong si Valeriano, meron tayo nabasa, baka edited lang yan, baka hindi totoo yan, baka ilinagay lang yan sa wrist nitong si Valeriano. Ito ho mga kababayan, para wala na hong maraming explanation yan, ito ho, sisyon yan. Nakikita nyo ho ba yung relo na yan? Kung nakikita nyo ho yan, ito ho yan. Ibig sabihin hindi ho yan edited kasi mahirap na, baka sinalpak lang yan, pinalitan lang yung relo ni Valeriano, hindi naman siya yan. Sa dalawang magkaibang tatlong magkakaibang event, suot-suot nyo ho yung 7.4 million na Patek Philippe na relo na yan. At ito naman hong si Atras Abante, naku po, tanda mo na, pasyonista ka pa, langya ka. Sa mga constituent niyang nagugutom, matindi tong itong si Abante ho mga kababayan, hindi lang ho isang kamay ang merong relo, dalawang kamay, palakpakan. Diyan nyo masusukat ang katalinuhan ng isang crocodile. Hindi lang ho siya sa isang kamay nagre-relo, dalawang kamay ho ang relo. Ganyan ho kayaman ang si Atras Abante. Napapapaduano ako. Magkapatid ba kayo ni Paduano? Langya ka? Ito, ang Rolex na suot-suot netong si Atras Abante, nagkakahalaga ho ng 2.7 million. Hindi ka pala hindi. Itong si Atras Abante, hindi ho pala siya magpapatalo dito kay Stella Quimbo. Matindi rin ho pala tong mama na to. Ngayon nakikita ko na yung pag-eepal na ginagawa mo dyan sa House of Representatives, meron naman ho palang kinapupuntahan. Ano to? Rolex Sky Dweller. Grabe naman yan. 2.5 million again. Nakadeclare ho ba sa SALN yung mga mamahaling relo na yan? Ito wala ho tayong problema dito. Paulit-ulit tayo. Pera nyong winaldas nyo yan. Wala ho tayong pakialam. Pero ang trabaho nyo tumulong sa mga kababayan nating naghihikaho sa buhay. Tama, mali? Yung mga lalapit sa inyo, wala man lamang makain. Yung mga nanghingi ng tulong sa inyo, wala man lamang pambayad ng mga hospital bills nila. Yun ang mga lumalapit sa inyo, tapos lalapitan kayo. Ganyan-ganyan mga suot nyo.
Mga langya kayo, di ba? Nakakaloko kong isipin na mga ganitong public servant ang meron tayo. Imbis na unahin yung kapakanan at hindi magpakita ng gano'n na luxurious na buhay dito sa kanilang mga constituent para komportabling makalapit dito sa mga politiko na to, hindi ho. Talagang ipapamukha nila sa inyo kung gaano kayo kahihirap. Eto, lipad na ho tayo dito kay Sara on Bongbong, never again. Di ba laging sinisigaw yan dati? Never again. Never again sa mga Marcos na yan. Hindi lang tayo nakinig. Hindi kami magkaibigan. Hindi magkaibigan, pero kung makakapit, daig pa ang tuko. Ng toko. Dito na ho tayo kay Congressman Rodante Marcoleta. Ibang klase talaga tong mga Marcos na to. Mga walang hiyaw talaga. Wait lang. Heto, kahapon ho pala, meron tayong behind the scene. Meron ho pala tayong behind the scene kahapon. Etong si Karapali Luwalhati, nagbidabidahan na naman dyan sa House of Representatives. Gusto linapit. But ikaw Kareps Paduano, ba't ang hilig mo lumapit kay Congressman Marcoleta? Wala ka namang alam, di ka naman abogado. Oo, alam mo yung yung mga rules o kung ano pa man. Pero yung pagdating sa usaping legal, huwag kang magbida-bida. Yan o, dati ho siyang membro ng buong kaya Ito, pag tinayuan mo siya itong ano, Paduano, kakanaka, Simple lang ang punto ni Kong Dante, wala namang prior determination at BP Sara. Yan o. Ang problema ko kasi dito kay Paduano, ang hilig manduro. Meron na ho ba kayong ang laki siguro ang problema nyo sa buhay nyo. Ano ko Lagi ka naman gumaganyan. Anong ina-ito legislation na pinag-usapan? Sino nag-establish? Wala nga prior determination. We talk about walang prior. Ibig sabihin, prior na una. Hindi mamaya, loko-loko ko pala eh. Mga kababayan, ano ibig sabihin yung prior determination? Pag-uusapan pa lang, hindi prior determination ang tawag doon. Loko-loko tong Paduano na to. Hintayin mo ang prior determination. Ganon no mga congressman ngayon. Ang prior determination nila, hintayin mo mamaya. Anak ng to ka. Laki talaga ng bit-bit nitong si Paduano, oo. Ibang klase, laki ng bit-bit niya. Pakinggan natin itong si Congressman Rodante Marcoleta sa kanyang napakahusay ng mga punto de vista. Uy, wala nang sounds. Oo nga pala. Sino sa palagay? Paano yung budget namin bilang isang institusyon? Pinagtatatanong yan eh. Paano yung budget namin bilang isang institusyon dyan? Sino sa palagay mo ang nag-represent sa amin para busisiin ang budget ng House of Representatives? Meron ka bang nabalitaan na binusisi ng isa sa amin? Amin bukod bang budget ang... sabihin, bakit naman? Legislative kami. Oo nga pala, no? Hiwalay pa yan. Naalala mo ba kung sino yung nag-sponsor ng budget namin? Wala, parang wala akong maalala ko. Naalala mo ba kung sino yung committee na tumuntun sa budget namin? Sino yung Kaya kahit anong gawin nila sa budget nila, wala ho tayong alam. Walang pakialam ang sambayan ng Pilipino. Kahit saan pa nila waldasin ang kanilang mga budget, wala ho tayong alam. Wala hong nag-i-scrutinize dito sa mga scrutinizer. Di ba sila up to the last centavo, point something lang yan, talagang mayayari ka. Pero sa kanila, naka-Rolex sila at naka-Patek Philippe. Wala tayong sinasabing budget ang pinambili dyan. Ang sinasabi lang ho natin, napakawalang yan yung mga politiko kayo. Pero kay Condante, siyempre. Paso? Parang Meron ba? wala akong maalaala ko. Meron ka naalalang tanong na nagtanong sa budget ng Congress? Naku po.
Hindi ko nga kasi alam kung dinidepensa yun na pa nga pala ninyo yan. Kaya nga anong pinag-iba namin? Yun na nga yung sinasabi ko, yung respeto sa pamamagitan ng tradisyon. Oho. Wait lang. Mabilis lang. Isang malaking karangalan. Isang malaking karangalan na ang isang Jason sa i-share ho ang ating video. Maraming salamat, Manong Jay. Shoutout kay Manong Jason sa isang malaking karangalan kasi kahit na nung di pa ho natin ginagawa tong mga reaksyon natin dito sa YouTube, isa na ho sa mga iniidolo natin yan. Bata pa ho tayo, idolo na ho natin yan si Sir Jason sa. Isang malaking karangalan na share nitong si Sir Jay ang mga video natin. Maraming salamat, palakpakan ho natin itong si Sir Jason sa. Okay, game. Rekta crocodile na ho tayo. Rekta crocodile. These are four co-equal and coordinate branches of government. Oho. So yung pinakamataas dyan, ginagalang namin. Ginagalang natin. Pero doon sa punto ko, well, ito narinig ko lang, napapanood ko din sa iba, hindi, siyempre may mga tradisyon niya tayo, pero siyempre bilang pinagkatiwalaan tayo ng pondo, accountability. Accountable din tayo kung para ipaliwanag mo sa taong bayan kung saan nyo ginugol yung perang ibinigay sa inyo, ipinahawak sa inyo. Kaya Diba, Liquidation by certification is waiving. Liquidation by certification is waiving. Sir, paano nyo, meron ho bang resibo yung mga relo na yan? Tanong ko lang, yung Patek Philippe ba na yan, meron ba resibo yan? O liquidation by certification? Wala tayong sinasabi dito baka hindi na pinaresibuhan nung pirmahan na lang nangyari dyan. Pero ano ho yan? Pero ni Valeriano ang pinambili dyan. Kayo naman, ganyan ho kayaman si Valeriano. Nagtatanong lang naman tayo kung pinaresibuhan ba yung na yan. Kasi yung kalakaran dyan sa House of Representatives, wala akong resibuhan na nangyayari dyan. Liquidation by certification. Kaya nagtatanong tayo, yung bang mga Rolex, Louis Vuitton, at Patek Philippe na yan, rinisibuhan o liquidation by certification yan? Siyempre, meron nung accountant yung mga yan. Tatanungin sila ng mga accountant nila, sir, resibuhan natin na lang, certified na. Diba? Kaya, tatanong lang naman, paano bang ginawa niyong pag-audit dyan sa mga binili? Siyempre, yung asawa niyo, i-audit kayo. Tatanungin kayo, mahal, my love, honey, sweetheart, 7.4 million yan. Ano yan? Nasaan resibo niyan? Baka pinanchicks mo yung 400,000 hindi naman 7.4 million yan. Tanggapan ng pangalawang Pangulo. Kaya nga pinaliwanag niya, ito po yung aking presentation. May kalakip na pong paliwanag kung titingnan po ninyo at sasagutin ko pa po yung COA para sa ganun malaman po nyo kung saan po ginugol yan. Ayun. Ngayon, kung sasabihin mo na sa liwanag ng saligang batas, because ito yung palagi sinasabi, because public office is a public trust. Yung ganun mga banat ano? Tama po naman. Okay. Sinasabi ba ng provision na yun ng saligang batas that because public office is a public trust, sinasabi ba niya na hindi mo na igagalang ang tradisyon? Sinasabi ba niya? Nako. Mukhang wala naman po. O you can harmonize. You can harmonize that provision with the existing rules of the House. Most of it are unwritten rules. Nakasama na yung tradisyon, precedent, and experience over the years. Paano, bakit hindi nila makilala? Hindi naman sa sinasabing hindi accountable. Ang sinasabi lang natin, merong paggalang, merong pagtitiwala, ibigay mo yun doon sa pinakadalawang mataas na posisyon ng ating pamahalaan. Kapag wala na yung respeto, paano ba yung sinasabi mong public trust? Ikaw hindi ka marunong mag-promispeto Di ba? Bago mo invoke yung public trust, public office is a public trust, tingnan mo sa sarili mo, if you are competent enough to exercise the trust. Hindi, ayaw mong igalang Sana kung hindi siya nagpaliwanag. Sana kung hindi siya nag-present. Hindi nag-present siya. Pagkatapos nung sinabi niya, I forgo. I forgo. Hindi ko na po gagamitin ang opportunity ko na ipagtanggol yung budget ng opisina ng Vice President sa taong 2025 sa magitan ng tanong at sagot. Kung hindi, ay iniiwan ko na po
Sa inyong pagdesisyon kung ano po ang kahihinat na ng proposal na ito sa inyo. Ayun. Yun ba'y kabastusan? Well, mukhang ang tingin po Ang ata ng... nagsalita is a vice president. Oho. O ngayon, sasabihin mo ngayon, hindi, kailangan ka namin tanungin, bakit noon hindi nyo ginawa ito sa iba? Yun ang katapat na tanong dun eh. Ba't ngayon lang kayo naglululundag? Ayun ang ayaw nila eh. Ay, wag daw po. Dapat noon, naglulundag din kayo para sa ganon, parehas lang. Eh ang kaso, Correct. sa tagal ko nga dito, sabi ko sa inyo, 2004 to 2023, wala akong nakitang naglulundag. Ngayon lang 2024, dito ko nakita. Opo. Hindi kasi naman daw, Kong, ito naman ako, binabagin ko lamang din po to. Wala naman daw po kasi sa kasaysayan na mandakin nyo, 125 million naggasto sa loob ng 11 araw, Kong. Bakit? Parang hindi niya pangkaraniwan nga naman yun. Di ba? Masyado ka suspityoso eh. Hindi ba? Opo, yun sa... Bakit? Ba't hindi gagastusin kung talagang binigay yun? Eh kaysa naman dumating sa, isoli mo sa treasury. Anong nangyari sa PhilHealth? Oho. Na pera ng mga miyembro? Hindi ibinigay sa mga miyembro. Dapat sana nagamit ito sa pangkalusugan ng mga miyembro. Ayun, ibinalik sa treasury. Bakit? Pera ng tao yun eh. Pera ng... Correct. Kaya na nga ba sinasabi natin. Ito pa mas magandang halimbawa dyan. Bakit, Sir Jen? Yung 106 million ba na ginastos sa Duran-Duran, isang gabi lang yon. Bakit nila kini-question yung 11 days na 125 million? Yung 106 million na isang gabi, hindi nila kini-question. Yun, hindi napunta sa tao yun. Napunta lang sa birthday ni Marcos Jr. O, hindi naman ho sila nagpapaliwanag. So yung, kung ano ho yung mga lumabas na figure sa social media, di ba kasi nila magsalita ang Malacanang. Sinasabi nila, regalo yon. O ano ang kapalit kung regalo yon? O nakalagay sa ating batas na bawal tumanggap ng regalo in any form ang mga opisyal ng pamahalaan. O, kaya marami hong ipapaliwanag itong administrasyon ni Marcos Jr., no? Kaya ngayon, nakikita ho natin talagang as much as possible, ang papalit sa kanya ay kaalyado niya para hindi makalkal ang mga kabulukan nitong kasalukuyang administrasyon pagka natapos na. Miyembro yun. Oo. Oo. Pagkatapos, sino ngayon ang sisisihin mo? Halimbawa, doon sa pagkakasoli noon, halimbawa, 1,000 ang namatay. Sana man lang, kalahati noon ay nasave mo, nailigtas mo sapagkat nabigyan ng karampatang lunas. Wala eh. Oo nga Sino naman, makapagsasabi Oho. na maaari kang nakapagligtas ng buhay? Eh, hindi Alam nyo, sa tingin ko natin, niya ang isa pa sa kaya dinidikdik itong si Spokes ngayon. Dahil dyan sa PhilHealth na yan, pwede na tawaging PhilHealth scam kasi pondo ng mga miyembro. Hindi ho yan galing tax. Hindi ho yan tax. Hindi ho yan tax. Contribution ho yan ng mga miyembro. Imbis na ibigay sa mga benepisyaryo, kagaya na sinabi ni Kong Dante, ipantatayo daw ho nila ng tulay. Anak ng toko. Ito si Ralph Recto, kala ko mahusay ito, kaya pala kasama niya mga dilawan, sabaw-sabaw din ho palang utak ganun niya. nangyari. Oho. Pero walang naninisi doon. Buhay ang pinag-uusapan doon eh. Oho. Correct. Oo nga naman, ano? Correct. Nako. At saka yung iba nga pinupuna dahil sa hindi ginagamit yung pondo dyan eh. Ayun, yung Diba? sobra naman ng pagtitipid, hindi naman nila ginugugol. Wala nga pumapansin doon eh. Oo. Pareho lang naman ang epekto nun kung sakasakali baka mas malala pa eh. Oo. Oho. Yung Sinong pwedeng humatol ngayon? Okay, ginastos ko ng 15 araw, halimbawa, 11 araw. Sino makakapagsabi na mali yun? Okay. Sasagot pa lang ako Oo nga. binabanatan nyo na ako. Sasagot ako sa inyo. Sabi kanina nung COA, dahil po sa kakulangan ng mga ibang supporting documents. Oo. Yung iba po naman na hindi naging compliant to sa mga ibang requirements na kinakailangan po, kaya po nagkaroon po ng notice of disallowance. Oo. So, sa sandaling mapatunayan niya yan, sa sandaling makakuha siya ng supporting evidence, halimbawa, sa sandaling makapag-comply siya, magiging allowed din yan, hindi ba? Opo, kanila. Ba't hindi mo hintayin yun? Oo nga. Ay, paano nga pala kung lumabas ang pagkakataon after 6 months, sinabi ng COA, oy, allowed pala, tama pala yung report, yung disallowance pala ay... Tatayo daw yung nag-privilege list para sabihin niya, I'm sorry, Madam Vice President. Pero
yung paggalang, hindi mo na binigay, di ba? Damage has been done. Tumira ka na kagad. Kahit na mali, na hindi ka dapat tumayo sapagkat merong pending bill, tumayo ka at walang sumansala sa'yo dahil sa kanyang, sa pagmamadali ninyo na magkaroon kagad kayo ng hearing. Ayun. Di ba? Yun ang naglululundag. Anyway, basa pa po ako. Kami ng mga reaksyon, ha? Kumakapit sa pag-asa na balang araw ay makakamit pa rin natin yung inaasam natin na pagtatagumpay, kung hindi man siguro sa madaling panahon, basta antayin natin. At huwag kayong malulungkot dahil sa dami ng nalulungkot ngayon din. Oo nga, marami Dapat sana hindi mo na tinanong yun eh, di ba? Oo. Nagsisisi tuloy ako. Diba, Yun ang hina-high sinabi blood ko. pa rin ngayon ko. Baka kung magkasakit pa yung mga mahirap na nga ang buhay. Magkakasakit pa. Oo. Hindi, meron naman tayong Lebex kong. Medyo Di ba? Supreme Barley tayo. Pampalakas ng resistensya ko. Pampalubag loob. Yun nga, yun ang aking gustong ipaalam sa kanila. Alam mo, yung binabanggit ko kanina na binagbabawalan ang mga miyembro na magsalita kapag merong pending bill, ano? Opo. Actually, yun ay basic sa amin yun eh. Opo. Sabi nga namin, nababalutan na ng ano yun eh, nababalutan na ng napakaraming susun-susun na tradisyon. Opo. Pero dito sa aming rules of the House of Representatives, 19 Congress ngayon, ano? Naipasulat na ito eh. Rule 17. Ito yung tinatawag na privilege hour. Okay. Section 124 dyan, ha? Aha, okay. Pinahanap ko eh, kasi alam ko ito, nabaano ko eh. Opo. Paragraph 5, nakalagay, members shall not avail of the privilege hour to speak on concerns that are principally and directly related to the subject matter of measures already pending in any committee or in plenary session. Oho. Isipin mo, September 3 nung tumayo siya, nagumpisa yung October 4 yata eh. Opo. Ibig sabihin, nagsisimula na hinihimay na yung budget briefing at malapit-lapit na yung plenary. Yung sinasabi ko opo. nga sa'yo. Actually, nagsimula ang plenary September 6 yata, kung di ako nagkakamali. Opo, yung plenary Halos deliberation. doon eh. Sa makatwid ka, bawal-bawalan na tumayo siya. Ibig, tingnan mo, wala man lang nakapansin. Ako alam ko eh. Opo. Nakalimutan ko nga dahil wala yung record ko kanina. Kaya sinasabi ko ngayon dito. Oho. So, dapat, well, sa part... Pero kahit na mali, kahit na illegal, Opo. ginamit nilang dahilan para ipatawag ang Vice President. Oho. Isipin mo na lang ito dyan. Ito, Nelson, ikaw naman mapag-analisa. Ikaw ang aming analyst dito sa programang ito. Oo. Yung budget ng Vice President, gusto lahat magtanong. Naglululundag lahat na pagtatanungin ang Vice President Opo. doon sa kanyang budget. Yung kabuuan ng budget, binabawalan kaming magtanong. Hindi mo ba nakita yung kabalintunaan dito, Jen? Wow! Kaya nga gusto ko magkomento ka kanina pa eh. Oho. Ulitin natin sa mga hindi nakarinig ah. Game. Lamang ito eh. Oo. Yung budget ng Vice President, gusto lahat magtanong. Naglululundag lahat na pagtatanungin ang Makinig Vice ko ha, President makinig. Opo. doon sa kanyang budget. Yung kabuuan ng budget, binabawalan kaming magtanong. Hindi mo ba nakita yung kabalintunaan dito, Jen? Kaya nga gusto ko magkomento ka kanina pa eh. Oho. Naisip mo ba? Saan nakabatay ang katwiran dito? Opisina ng Vice President, halos lahat, Gusto magtanong? nang gigigil lahat eh. Na magtanong lahat. Pero yung kabuuan ng budget, nandun na sa plenary debates, ayaw na kami pagtanungin. Naku. Hindi ba kayo nakakahalata niyan? So, pag-isipan ninyong mabuti. Tatango-tango yung cameraman natin. Mukhang naintindihan niya. Nag-iisip din ho kami mabuti ko. Ha? Nag-iisip din po kami mabuti. Nakakalimutan nyo kasing isipin. Tingnan mo, ako kanina ko pa kayo hinihintay na at kailangan maunawaang mabuti. Correct. Bakit pinanggigilan? Hindi ko sinasabing wala silang karapatang magtanong. Pero dito halatang halata, pinanggigilan ang opisina ng Vice President tungkol sa kanyang budget. Pero yung kabuuang budget na 6.325 trillion na nakalatag na ngayon sa plenary for consideration, bawal na kami magtanong.
Anong masasabi mo, Mr. Analyst? Ano nga po. Nakakalungkot ka. Nalulungkot ako. Nalulungkot. Nalulungkot ka lang? Nalungkot na rin ako. Kaya nga tinong resulta ko. Ito na. Alam nyo ba mga kagabi, bago ho tayo matulog, napaisip din ho tayo dyan sa mga ganyang klaseng mga ganyang klaseng kaganapan sa ating bansa. Nakakalungkot ho. Hindi pa ho natin inaasahan na uunlad itong bansa na to sa lalong madaling panahon, ika nga. Kahit na matapos to, pumalit si Tamba o kung sino man, hindi ho. Mananatili lang ho tayo sa ganito. Hanggat hindi ho pinalitan ng sistema na to, hindi natanggal yung mga ganyang klaseng kalakaran. Ano ho talaga pagpapalit ng sistema. Ang problema ho talaga kasi natin, yung sistema na kinalulooban natin, naiikutan ng mga masasamang loob na politiko. Naiikutan ho talaga nila. Pati sa budget, sa lahat ng kalokohan, naiikutan ho nila itong sistema na to. Kaya napakapangit. Kung magkakaroon ho tayo ng matinong leader na kung saan aayusin lahat ng problema na yan, siguro, sa mga susunod na panahon, 2-3 henerasyon, aayos tong Pilipinas na to. Pero ngayon, base dito sa kasalukuyang sistema na nangyayari ngayon, hindi ho aayos to. Maiikutan at maiikutan nila ang mga rules. Makakakurakot at makakakurakot ang mga walang yan. Kung lahat ng pera, lahat ng buwis, lahat ng earnings ng pamahalaan mapunta sa sambayan ng Pilipino, wala akong magugutom. Wala akong maghihirap na Pilipino. Pero hindi ho doon napupunta. Hindi ho doon napupunta. Kung doon napupunta yon, wala ho tayong nararanasang baha. Kung doon napupunta ang pera ng sambayan ng Pilipino doon sa mga ganong klaseng bagay, wala ho tayong nakikitang maraming walang trabaho, maraming nagugutom. No? Pero ngayon, yun ho nakikita natin kasi hindi ho napupunta sa dapat kalagyan itong mga pera na to. No, napupunta ho yan sa mga koloretes at bruloloy nitong mga politiko na to. Yun na nga, mga kababayan, sana ngayong umaga na to naisangkot ko kayo sa aking kalungkutan. Malungkot na tayong lahat. Mag-ingat po kayong lahat, mga kababayan. Mahal natin ang Pilipinas. Kung hindi nyo pa ako napanood ng video na tayo, click nyo lang. Mag-ingat po kayong lahat.